Exodo Kapitulo 36. Si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuaryo, ayon sa sinabi ni Yahweh. Marami ang handog ng mga Israelita. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimula ng magtrabaho. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing santuaryo. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga, kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami na po ang ibinigay ng mga tao ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Kaya iniutos ni Moises, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Ang paggawa ng toldang tipanan. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kortina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asol, kulay ube at pula na may berdang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tig-5. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asol at ikinabat sa gilid ng bawat piraso, tig-50 silo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito'y pinagkabit ang 2 piraso. Kaya ang 10 pirasong damit na ginamit sa tabernekulo ay parang 1 piraso lamang. Pagkatapos, gumawa sila ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernekulo. Bawat isa nito'y 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pinagkabit-kabit nila ang 5 piraso, ganoon din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng tig-50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos, gumawa sila ng 50 kawit na tanso at sa pamamagitan nito'y pinagkabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng mga patayong halijing gawa sa akasya para sa tabernekulo. Bawat haligi ay 4 metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay nilagyan nila ng mitsa para sa pagdurugtong. 20 haligi ang ginawa nila para sa gawing timog at 40 patungang pilak na may suotan ng mitsa. 20 rin ang ginawa nilang haligi sa gawing hilaga at 40 patungang pilak din, 2 sa bawat haligi. Para sa likod, sa gawing kanluran ay 6 na haligi at 2 naman para sa mga sulok. Ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula ibaba hanggang itaas sa may unang argolya. Sa makatuwid, 8 ang halijing na gamit sa likod at may tigalawang patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng paalang na balangkas na yari sa akasya, 5 sa isang gilid, 5 sa kabila at 5 rin sa likod. Ang paalang na halijing panggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. Binalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuotan ng mga paalang na haligi na binalot din ng ginto. Gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asol, kulay ube at pula, ito'y banordahan nila ng larawan ng kerubin. Gumawa sila ng 4 na halijing akasya na kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tuntungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asol, kulay ube at pula at banordahan ng maganda. Gumawa sila ng 5 posteng pagsasabitan ng kortina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit, ang dulo'y binalot ng ginto, gayon din ang mga haligi at itinayo sa 5 tuntungang tanso.